Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, usapang immigration po tayo. So, usong-uso po this time. Ngayon po, ang laglag bala. So, dinideny ito guys ng gobyerno natin. But still, ang dami pong nabibiktima. Ang dami natin napapanood sa mga news na may mga pasahero pong nabibiktima ng gantong modus po sa airport. And hindi lamang po yan sa NAIA. So, in any international airport po sa Pilipinas, naging isa kang victim and hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, how will you defend yourself para mapatunayan mo na inosente ka. So, kung ikaw ay mabiktima ng gantong modus po, ang unang-una nyong dapat tandaan ay ang pagiging kalmado. So, remain calm po. In any situation, dapat relax ka lang. So, huwag ka magpapadala sa emotion mo. Kasi kapag init ng ulo ang pinairal, kahit sa ang away guys, ang gantong uri ng tao na nagpapadala po sa init ng ulo, siya po ang laging talo. So, remember, kapag ikaw po ay gumawa ng hindi maganda, nagsisisigaw ka, or nanakit ka ng mga immigration officer or ng mga security personnel po sa airport, then another case po yun sa inyo. So, mas lalo ka pong pagdidiinan. So, please be calm para po makapag-isip po kayo ng maayos kung paano nyo po i-depend ang inyo pong sarili. Pangalawa na dapat mong gawin is to ask the name of the immigration officer or security personnel na nag-handle po ng case mo. They have already their name sa name tag po nila dito sa uniform. Please bear that in mind. So, it always nice guys na alam natin kung sino yung kalaban natin or alam natin kung sino yung irereklamo natin. Kasi ang kantong laban guys, sometimes dinadaan po ito sa korte. Hindi naman maganda kung lahat po sila ay pagbibintangan po natin kasi sobrang dami din po nila. So, may mga madadamay po na wala naman po talagang alam. To be sure po sa magiging action natin, sandaan po natin yung mga pangalan na yan. Pangatlo, mag-picture po kayo ng mga pangyayari na nagaganap during the interrogation. And mas maganda po if video po talaga ang magagawa po ninyo. So sa pag-video nyo guys, make sure na nakukuha po yung lugar na talagang mapapatunayan nyo po na nasa airport po kayo. Dapat nakikita din po na may mga kasama kayong security personnel po sa airport or mga immigration officer po. And pangatlo guys, ang pinaka-focus nyo po ay ang inyo pong luggage or yung bag po kung saan nakuhanan po ng bullet or ng bala. So, habang binubuklat nila ang iyong bagahe or bag, take a video. Ayan, kasi doon minsan makukunan po na mismong sila ang naglalagay or kung ano pa man na mga hindi magandang ginagawa po ng mga gantong klaseng hindi tapat sa kanilang mga tungkulin na tao. Kahit si kasama mo, pwede siyang kumuha ng video or pwede din na tumayo as witness na talagang wala kang ganong bullet sa bagahe mo. Pang-apat po is don't let your luggage inspected po sa isang closed room. So, meaning, sasabihin ng security personnel, ma'am, doon ko po i-inspect yung bag mo or yung luggage mo sa kwarto na yon nang mag-isa lang. Don't allow someone to carry your luggage, guys, for inspection. Dapat lagi kang kasama. Kasi, kung i-allow mo sila na kuhanin ang ang bagahe mo, so pwede pa yun maging chance for them, lagyan pa ng mas madami. And in the worst case, hindi lang bullet ang ilagay dyan, pati po tawas. Ayan, so be careful po. Huwag po kayong papayag na dalhin ng security personnel or any inspector po ang bag or luggage nyo sa isang kwarto or sa isang kanto na hindi po kayo kasama. So, bantayan nyo po yan mabuti ang inyong mga bag or luggage. Tatandaan nyo, dapat ang pag-inspection po ng bag kung saan po nakita yung bullet
ay ginagawa po iyan sa presence mo po mismo as traveler, sa harap mo, and with the other witness. So, hindi po yan sa isang closed room ginagawa. Sa public po yan ginagawa. So, dapat marami kayong nakakakita. Wag na wag nyo po itong gagawin. To volunteer to open your bag. So, wag kang magbo-volunteer na ikaw ang magbubukas po ng bag po ninyo. Because, in any case, ito po ay hindi allowed sa tinatawag po na airport inspection protocol. So, pwede pong ito ay magamit against sa'yo. Hayaan po natin na yung mga security personnel po ang magbubukas or mag-inspect po ng bag. Pero guys, huwag nyo din po hahayaan na buksan po ang bagahe po ninyo without any witnesses. So, mas maganda nga, dapat bago buksan yung bag, may lawyer ka na. So, nakapag-call ka na sa lawyer mo. Pero hindi naman sa atin, guys, lahat afford yung mga tinatawag na mga on-call lawyer. Naiintindihan ko, guys, na yung iba po ay talagang humaharap mag-isa without any lawyer po. Kasi 'di ba kapag lawyer, pera 'yan. Ayan, and hindi naman lahat afford. So make sure na lang kapag ganito ang case na wala kang lawyer na kasama, walang lawyer na pumunta sa iyo, ipa-open ang bag with other witnesses. Kung walang lawyers, at least po dapat nandun po yung tinatawag na airport police supervisor or other security personnel. Siguro mga 4 na security personnel. So, at least meron kang ibang witness. Wag na wag mong hahawakan po yung bala or yung bullet. Kasi once na hinawakan mo yan, magkakaroon ka po ng fingerprint. Some security personnel, sasabihin sa'yo, ay ma'am, hawakan nyo po itong gamit na to, hawakan nyo po ito, pakihawakan po ito, never touch anything. So, kapag nag-i-inspect na po, kapag may mga inutos sa'yo na hawakan niyo po itong gamit na to, ma'am, never touch them anymore. Especially po yung bullet. Kasi, magkakaroon po yan ng investigation. And kung hindi po nakita ang fingerprint mo sa bullet, hindi po pwedeng sabihin na sa'yo po yung bullet na yon. Don't ever touch the bullet. And in any case, guys, na mapatunayan na wala kang fingerprint doon po sa bullet, so you can file a case against the security personnel. So, pwede mo na itong iakyat sa korte, guys, para po mapapanagot kung sino po yung may gawa po nito sa'yo. And kapag napatunayan din na talagang hindi sa'yo yun, so you are entitled po to claim or you are entitled for what we say financial compensation for the disturbance and loss of time. And you will be also entitled to request to the airport authorities to rebook your flight. So, kapag napatunayan po na hindi po sa inyo yung bala. But once po na hinawakan mo yan, nagkaroon ka na ng fingerprint, then they can use your fingerprint against you. So, sasabihin ay may fingerprint ka po, ma'am, talaga sa bala. So, pwede po talagang sabihin na sa'yo to. Kasi, ayun nga, nakitaan ka ng ebidensya. So, don't ever touch the bullet, guys. Na wag nyong gagawin is umamin. Umamin po ng isang bagay na hindi nyo naman ginawa or aminin po na sa'yo yung bullet even though hindi naman kasi nakaramdam ka ng takot, ninenervyos ka, tinatakot ka na ng mga security personnel at para paaminin ka na lang at ikaw naman umamin ka naman na sa'yo yung bullet. So, kapag umamin ka, guys, tapos na. So, wala ng case. So, wala ka ng laban kasi umamin ka na sa'yo yun. So, matatalo ka this time. So, kahit anong pananakot sa'yo, kahit anong pang-i-scam sa'yo, please never say, yes, that is my bullet. Guys, defend yourself. It is not
just your name. Kasi once po nagkaroon tayo ng negative record sa immigration, nakadikit na po yan sa pangalan nyo guys. Kasi sabi ko nga, once na meron na po kayong negative travel history or negative case like this, pwede po kayong maban na lumabas ng bansa. So, hindi ka na po talaga makakalabas ng bansa. And clear your name, mahabang proseso po ito. So, matagal po ang antayan po nito sa korte, guys. So, never ever say, yes, that is my bullet, even though it is not yours. Just sarili mo lang ang kakampi mo this time. Lalo na kung ikaw ay solo traveler and first timer. So, lakasan nyo po ang mga loob po ninyo. So, some security personnel, nag-ask po sila ng payment to let you go. So, once po na nagbayad ka ng 30,000, for example like that, kung gano'n man po yung hinihingi nilang bayad para ikaw ay maabsuelto sa gantong case, wag po kayong magbabayad. Kasi kapag po nagbayad po kayo, para nyo na lang din pong inamin na sa inyo po yung bullet. And tandaan guys, yung mga ganito pong mga under the table na mga situation, lagi po yan nabubunyag. So, 5 years from now, 10 years from now, maybe nasa news ka na, nagba-viral ka na. Kasi may mga ganito pala na mga pangyayari po na kinasangkutan mo guys. Susunod po, pwede po kayong mag-complain po sa immigration or sa security personal complaint desk. So, may mga desk po sila dyan guys. So, pwede po kayo dyan mag-complain. So, kung sa barangay nga guys, kapag may mga nangyayaring away, may mga blotter na tinatawag for any record. So, ganyan po ang gagawin po ninyo guys. Huwag po kayong basta-basta na lang uuwi guys ha, na wala po kayong complaint na na-file na hindi po sa inyo yung bala. And in case naman na gusto nyo pong iakyat ito sa korte, meron po kayong record na talaga pong may nangyari na ganito po sa airport. You can file a complaint and by written naman guys through letter. So gagawa kayo ng letter na ikaw po ay disagree sa naging result doon sa investigation about the bullet po na nakuha sa luggage po ninyo. And don't forget to have a copy of your complaint. Pwede nyo pong picturean po yung complaint na naisulat nyo guys. Susunod po na dapat nyong gawin is to take note everything. So, para kang gagawa ng narrative, what happened during that day. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung mga naging interrogation, yung mga question na natanggap mo? So, ano ba yung mga ginawa ng mga security personnel? Para naman guys, kahit dumaan pa ang ilang buwan, ilang taon, you have your own story na babalikan. Hindi yung magpapa-interview ka, iba-iba yung sagot mo because nakalimutan mo na rin. Kasi tayo guys, kapag nasa state tayo ng emotion, ayan, nakakalimutan natin yan. After, kapag tayo po ay naimasmasa na, hindi na natin nalalaman. So, while fresh pa po yung nangyari sa inyo, take note everything po guys. So, and the last one na dapat nyo pong gawin is to consult an immigration lawyer or any lawyer guys. Mag-public man yan or mag-private about what happened to you. So, mag-seek po kayo ng legal advice kasi pangalan yan guys eh. And nakasalalay din po dyan yung freedom po ninyo na lumabas po ng ibang bansa. So, biro mo yan guys. Because of this, mapagbabawalan ka na pumunta ng ibang bansa, magbakasyon, ganyan. Napakalaki po ng magiging damage po nito sa inyo guys. That is for today's vlog. So, you can share this information para aware din po yung iba. And para alam na nila guys, yung mga dapat nila gawin once po na nabiktima din po sila ng mga gantong modus po sa airport. I hope guys, sana yung gantong problema masolusyonan na po ng gobyerno. Kasi nakakahiya guys, hindi lang mga Filipino yung nabibiktima, kahit po foreigner, nabibiktima po sila. So I hope the current administration will do something about this. Kasi
Pilipinas, guys. Parang nawawala na ng sense yung slogan natin na it's more fun in the Philippines. So, parang mas nagiging it's scary in the Philippines. Parang nagiging ganun na yung natin this time. So, I hope, guys, magawan ito ng solution. Ayan, and that is for today's vlog, guys. So, thank you so much for watching and see you in my next vlog.